Good morning, Ama. Good morning. Tengok sana. Tabule. Ellie, good morning. Apa kabar? Tingko Ama. Panday. Si Ama nagdudrawing ulit. Ayun yung kinakain niya, dragon fruits. Hindi pa nauubos. Ito naman yung mini bun. Ang palaman niya ay, buttermilk ang palaman niya. Yan. Tapos kukulay-kulay ulit si Ama. Kantahan natin si Ama ng Bato sa Buhangin. Bakit ba related ako dyan sa Batong Buhangin? Uulitin po natin yung baka yung may hindi po dyan ang tawag doon, yung hindi po masyado naintindihan yung kwento ko last time kung bakit yung Bato sa Buhangin ay paborito kong song. Kagaya ng sinabi ko, yung aking auntie noon, yung kapatid ng aking nanay, nagkaroon siya ng pen pal na hindi naman as in pen pal ng panahon. Kumbaga, na-meet na rin naman niya ng in person. Pero nga nung nag-abroad, punta siya ng Saudi. Yun, nagsusulatan sila by email hanggang sa nung umuwi ng Bicol nga yung auntie ko, continuous yung kanilang sulatan, palitan ng message sa pamamagitan ng later and letter, letter, yan. Mali tayo ng pag-pronounce. Hanggang nga dumating sa point na yung mga sulat ng kanyang nobyo, pinapabasa niya sa akin. And then, the same time, tinutulungan ko rin siya magsulat. Kasi yung auntie ko, nahihiya rin siya magsulat ng sulat kamay niya. Ako naman, hindi naman sa sa sarili ko naman, medyo okay pa naman ng panahon ang sulat ko. Parang feeling mo nga nagsumusulat ka, may binabasa kang stationery na ang sulat ay napakaganda. So, parang gano'n na rin. Imagine nyo na lang. Pero ngayon isa different na sulat ko, hindi na kagaya. Medyo, medyo may kapareho pa rin naman yung handwriting ko noon at ngayon. Pero medyo na iba-iba na. Yan. And then, in the short story, yun, parang nahulog yung loob ko sa kanya dahil yung message niya, the way dapat ang magsusulat ng mga love letter para sa kanya, ako yung pinagsusulat niya, yung auntie ko ang pinagsusulat. Ang auntie ko ang nag-uutos sa akin na magsulat. Di syempre, ako yung nagsusulat, ako rin yung gumagawa ng way kung ano yung sasabihin ko. Hindi na galing para sa auntie ko. Ako na yung parang galing na sa aking isip kung ano yung damdamin. And hanggang sa namalayang ko, parang ako na yung nagkakagusto doon sa kanya. Kasi pag binabasa ko yung sulat ng kanyang boyfriend, ng kanyang nobyo, parang feeling ko para sa akin yung sulat niya, na nire-replyan niya, sinasagot niya yung mga sulat ko, yung parang imbes auntie ko ang yung makikilig, yung heart to the bones ang tinatawag ng mga panahon na siya yung puso niya ang magagalaw. Pero pag nare-replyan na siya at pinapabasa niya sa akin, parang feeling ko ako yung kausap niya, ako yung kasulatan niya. Kasi nga ako yung nagsumusulat sa kanya Yung reply niya, yung mga reply niya, ako yung nananabik, kumbaga hanggang sa dumating sa point na may promise na siya sa auntie ko na hintayin niya yung pagbabalik niya, papakasalan siya, bibilhan na siya ng wedding ring doon mismo sa Saudi. Mga year 1984 po yun, 1984 or 1986, mga ganun. And di parang ako, na nasasabik ako makita siya. Hindi yung auntie ko ang nasasabik maka-meet siya again the second time. Pero ako yung nananabik kung ano yung itsura niya, kung gwapo pa siya, yung mga ganun na senaryo. And then, umiiyak ako kasi nasasaktan ako dahil sa hindi ako nasasaktan na bakit ako ang hindi
hindi ako yung kachat niya o yung naging love niya. Ang love niya yung auntie ko, hindi ako. Kasi hindi naman niya ako kilala, di ba? Hindi nga niya ako kilala. Sa likod ng mga message na binabasa noong guy, noong boyfriend, ako yung sumusulat. Ako yung para sa akin yun. Parang galing sa puso ko yung nababasa niya. And then at the same time, noon ng panahon kasi, yung lugar namin nga, malapit po kami sa Dalampasigan. Harap ng bahay po namin ay dagat. Tuwing uuwi po ako niyang galing sa school, yung sa buhangin, sinusulat ko talaga yung pangalan niya. Hanggang nilalagyan ko siya ng heart sa buhangin. Andun yung pangalan niya. Hanggang sa hinihintay ko talaga na yung tubig, halikan siya ng tubig. Hanggang sa nakikita ko na lang, unti-unti na nawawala na yung heart. Ibig sabihin, yung heart na yun ay hindi para sa akin. Siyempre, bata pa ako noon. I was young, I was 13 years old. My age is 13 years old. So, para bang sa isip ko lang, ako lang yung gumagawa ng mundo ko. Hindi alam nung guy na yun. Hanggang sa nakikita ko nga, malungkot ako dahil sa nakikita ko dun sa auntie ko, hindi siya naging seryoso doon sa boyfriend niya. Kasi nga, hindi rin niya alam yung mangyayari, kung magkakatuluyan nga sila o hindi. Madalit salita, nag-iba yung ihip ng hangin. Hanggang sa nawala na yung letter na yun, wala nang dumadating na love letter sa bahay. Kasi yung auntie ko rin naman, nagina ng Manila, nag-continuous, nagtrabaho na siya, nakapokus na siya sa trabaho niya. At hindi ako na makialam, nagsulit doon sa kanyang boyfriend kasi wala namang pahintulot. Kumbaga, syempre, respeto mo pa rin. Baka malay mo, doon sa Manila, continuous pa rin yung kanilang pagsusulatan. Kaya, hindi na ako na makialam kasi wala na akong alam. Hanggang sa namalayan ko na lang, umuwi na yung auntie ko, may bago na siyang asawa, umuwi siya na buntis na, meron na siyang bagong family, yun. Nakalimutan ko na rin yun. Pero yung bato sa buhangin, yun talaga yung that time na lagi ko sinusulat yun. At and then the same time, nagtatak doon sa song na yun, yung bato sa buhangin, naging popular song yun. Naging famous yung bato sa buhangin. Kaya naging favorite song ko yun, bato sa buhangin. Kasi related doon sa ginagawa ko na every time galing ako sa school, isusulat ko yung pangalan niya sa tabing dagat. At yung Dalampasigan, yung dagat, hinahalikan niya yung yung buhangin kasama ng mga bato doon. Nakakayak na istorya kasi sabi ko, na-inlove ako doon sa isang tao na hindi ko kilala kung sino siya. Na-inlove ako doon sa the way kung paano niya sinasagot, kung paano niya nire-replyan yung mga sulat ng auntie ko na although ako yung gumagawa. And then, ang dami niyang pangarap sa auntie ko. Ang dami niyang mga pinubuong pangarap. Kaya lang naudlot. Yung sinasabi niya na papakasalan niya kita, iharap kita sa altar, bibili ako ng wedding ring, magtatayo tayo ng sariling pamilya, iuwi kita sa aming nayon, sa probinsya namin, doon tayo bubuo ng pamilya natin. And then yung kung paano siya nangangarap, nag-dream, sinasabayan ko rin ng dream sa buhay na sana pagbalik mo, tayo ay magkaroon na ng sarili pamilya. Yung alam niyo, yung imagine na nagre-reply ka na merong paggalak sa puso niya na may mababasa siyang ganoon na reply. Kaya yun, kaya nakakaiyak. Pag naalala ko yun, naiyak ako noon talaga kasi nasaan na kaya siya, hinahanap ko siya sa isip ko pero hindi ko alam kung saan ko siya matatagpuan kasi nga 13 years old pa lang ako. Pero ngayon, I hope na hindi man sila nagkatuluyan, I hope na naging mabuti na yung buhay niya kasi nga naging abroad din siya. Umaasa ako na yung bago niyang pamilya sa ilang years na rin, almost more than 30 years na rin ang nakalipas, diba? So, I hope na naging maayos yung buhay niya, na naging
successful siya sa kanyang pag-abroad. And then the same time, kung meron siyang bagong pamilya, sana ay nasa maayos sila. Ewan ko, syempre hindi natin alam kung ang buhay ng tao. Maybe still now he's alive or no more, o wala na siya, diba? So pray ko na sana kung andito pa siya sa atin, still alive pa siya, I hope na nasa good and health condition siya, pati yung family niya. Blessings na rin na mabigyan siya ng magandang blessing, yung hindi sila hirap sa buhay, di ba? So yun lang. Kaya yun yung kwento ng bato sa buhangin. Yan yun. Kaya yung related po dyan na isinusulat nyo po sa buhangin, yan na po yung magiging istorya ng buhay nyo. Sasabayan nyo mo ng kwento at kanta. Kaya yung bato sa buhangin, sana huwag pumawala yun. And then hanggang sa pagtanda ko, yun pa rin ang aking naaalala sa bato sa buhangin. Kaya nung ako ay kumakanta na dito sa YouTube channel, lagi ko po siyang kinakanta with feelings. Kinakanta ko po talaga siya with feelings. Nagkataon, paborito rin pala siya ng naging mga kasama natin sa YouTube. Naging natin yan, si Sis Mel ng Monsyado and si Lick Dave. Kaya akala ko ako lang yung may paboritong song na yan. Kaya tatlo na kami. Pero hindi ko alam kung ano naman yung kanilang story about sa bato sa buhangin. Ako naman is a different story. Love without nothing. Diba? Without nothing. Kasi nga, hindi naman kami naging kami at hindi rin naman niya ako kilala na sa mga sulat o mga liham na nababasa niya ay galing pala yun sa akin. Hindi pala galing yun sa tita ko. Pero naka-address, nakapangalan sa tita ko. Ako lang yung gumagawa ng love story. Pero ako yung nai-in love. Pero ang totoo, ako rin yung nasasaktan. The way na nai-inlove ka sa isang tao, nasasaktan ka rin kasi hindi pa hinog. Kumbaga sa saging or sa prutas, hindi mo pa pwedeng anihin nang hindi pa siya hinog. Kasi pag pilit mo pinitas, mapakla. And the time na yun, mapaklap ang buhay ko noon kasi bata pa. Hindi pa napapanahon. So ngayon, kung kailan ngayon, panahon na, okay na, hindi ko na rin alam kung may panahon pa ba na magkita rin kami o hindi. Charot. At ang wala na nga, nun. Kaya thank you po sa mga nagsusubaybay po sa akin. Hayaan nyo po bawat po ng i-upload video ko or bawat ipagla-live ko, yung mga makatotohanan na istorya ang ating gagawin. Kasi masarap kayo sa piling na may kinukwento kang totoong istorya, hindi ba? And then the same time, marami pong nakaka-relate. Thank you so much. Ayan, yung aking alaga habang nag-coloring book. Ako naman nagkukwento. Kaya thank you po sa inyong lahat. Bye-bye.